na muling pagkabuhay ni Hesukristo at namumuhay ayon sa katotohanan na iyon. Kailan yung huling pagkakataon na nag-reflect ka and that you affirm that our Lord Jesus Christ is alive, is risen? When was the last time? I hope that we are doing it right now. Sige, magbigay lang ako ng 4 na kadahilanan kung bakit kailangan natin lagi paalalahanan ng ating sarili ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na kahit lamang pinakinggan natin ang preaching last Sunday. The first one is this: reminding ourselves every Sunday of the resurrection is a reminder that there is power in the preaching of the resurrection. Alam nyo, lagi ako namamanga kapag binabasa ko ang Book of Acts, lalo na yung chapter 2, kasi si Pedro dito, nag-preach siya about the resurrection of Christ. Paulit-ulit niyang pinipreach yung resurrection of Christ. Alam nyo, sa bandang dulo ng chapter 2, ito yung mga tugon ng mga nakikinig sa kanya. Pakinggan ninyo Acts chapter 2. Now when they heard about this, yung resurrection of Christ being preached, the people were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" Maybe meron tayong mga kaibigan, asawa, kapatid, magulang, na hanggang ngayon hindi nagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Maaari siguro i-remind natin sila that Jesus Christ is risen. Why? Ito nga mismo mula sa Acts chapter 2. The resurrection was preached and it moved the people to seek the gospel. So yun yung unang kadahilanan. Pangalawang kadahilanan. Now, maybe you are this person right now. You're asking yourself, oo nga no? Sabi nga ni Joel, ni Sir Joel o Teacher Joel, ni Kuya Joel, what shall I do? Pakinggan ninyo ito. Sa Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. How simple, but not simplistic, how simple the road to salvation. Ano yon? Confess with your mouth that Jesus is Lord and believe that He is risen. Ano ibig sabihin ng confess with your mouth? Yun lang ba yung isipin? Hindi. Confess with your mouth, magsalita ka. And when you confess, you are publicly professing it. So if you're asking the question right now, anong kailangan kong gawin? Here it is. Confess with your mouth that Jesus is Lord and He is risen. So the second reason why resurrection is important is it is a key component to salvation. So the third reason is this: reminding ourselves of Jesus' resurrection is our vaccine against the fear of death. Takot tayo mamatay. Pero alam mo, sabi ni Pablo sa unang Korinto, anong sabi ni Pablo? "O death, where is your sting?" Sa salitang kalye, parang ganito yan. Takot ako sa'yo? Hindi ako takot sa'yo. Asan ang kamandag mo, kamatayan? It's not a show of haughtiness, but it is a display of confidence in the truth of the resurrection of Jesus Christ. So if you, my friend, if you are feeling apprehensive, if you fear death, which you should, which all of us should, may sagot dyan. The resurrection of Christ. Because the fact that Christ was resurrected, it means that we, the people who believe in Him, will also be resurrected. How comforting, mga kapatid, kaibigan, how comforting. That is the third reason. And then lastly, reminding ourselves every Sunday of the resurrection is a reminder that we have eternal life. Ano sabi sa John 6:40? Pakinggan ninyo ito. "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day." Because of the resurrection, we have this confidence, we have this sense that we will have eternal life. And again, ano ibig sabihin ng believe in Jesus Christ? Confess that He is Lord and that He is risen from the dead. Again, what a comforting statement. So,
Balik tayo doon sa unang-una natin ginawa kanina. Today is Sunday. It's a blessing to be reminded that Jesus is risen. Can you now say with passion that it indeed is a blessing to be reminded that today is Resurrection Day? It is. It should be our response. At ano ang masasagot natin dyan? The only response is this. We praise God. We thank God. We express our gratitude. So, now we are about to worship. Remind ourselves that He is risen. And because He is risen, we have all these consequences. And with that kind of attitude, mag-uumapaw tayo sa pagsamba sa Kanya ngayong umaga. So, let us all pray. Oh God, it truly is a blessing to be reminded, oh Father, to be reminded that our Redeemer, Jesus Christ, is risen from the dead, that you raised Him up. It is a blessing. Oh, such a comfort, such a worthy ground of confidence in our lives, Panginoon. It's a blessing to be reminded that there is power in the preaching of the resurrection of Christ. Please save among us that while the word is being preached, everyone would be reminded of the fact that you are raised from the dead and that there is power in the resurrection. Please save among us. It's also a blessing to be reminded that believing in the resurrection is the key to salvation. Oh, Panginoon, please save among us our loved ones, our fathers, our mothers, our husbands, our wives, our friends, Panginoon. Please save among us. Remind them, tell them, stipulate to them, express to them the facticity that you are risen and that they will be saved. It's also a blessing, Panginoon, that you are risen because you are our vaccine against the fear of death. We can now tell death, nasaan ang kamandag mo? And it's not because it's not a display of haughtiness, Panginoon, but it's a display of our confidence in you. The fact that you are risen from the dead. And lastly, it's a blessing to be reminded that we will have eternal life because of the resurrection. What a comfort, Panginoon. What a blessing. May we praise you because of these realizations. May we be overwhelmed in praises and adoration and worship of you this morning, all throughout the day, because we are being continuously reminded that you are risen. All these things we pray through Jesus' name. Amen. Let us all please stand up and sing our first hymn. Now, mga kaibigan, habang kinakanta natin ito, tignan nyo, himayin ninyo yung mga consequences ng katotohanan na siya ay buhay. How beautiful this hymn is. Let's sing, I Know That My Redeemer Lives. Let's sing, everyone. He lives. He lives to bless me with His love. He lives to plead for me above.
He lives. All my fears, He lives to wipe away my tears. He lives to calm my troubled heart. He lives all blessings to impart. He lives and grants me daily breath. He lives and I shall conquer death. He lives my mansion to prepare. He lives to bring me safely there. He lives all glory to His name. He lives my Jesus still the same. Oh, sweet this sentence gives. I know that my Redeemer lives. Amen. Tayo ay magsiupo. It's such a short sentence, but I hope, mga kapatid, mga kaibigan, it gives you so much comfort. Again, if it's just a statement for you, maybe you don't fully comprehend the statement that He is risen. And I hope, I pray that the entire day, ma-realize mo that there is profundity in the statement that He is risen. Because the only response that we can give for this fact, overwhelming sense of praise and adoration toward our God. Overwhelming sense of praise. So tayo ay patuloy kumanta. Ang susunod nating kakantahin ay Blessed Assurance. Let us all sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, Lord of His Spirit, washed in His blood. This is my story. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. Let's sing. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Last stanza. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior and happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior
beautiful this first statement, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Sa mga kapatiran ko, we have this confidence. And why do we have this confidence? The resurrection of Jesus Christ. At kung ikaw, kaibigan, ay nagtatanong, katulad ng mga tinanong ng mga tao na nakikinig kay Pedro kanina, what shall I do to be saved? Ang sabi, confess that Jesus Christ is Lord and believe that He was raised from the dead. Simple but not simplistic. So tayo ay dumako sa ating tithes and offerings. So while the baskets are being passed around, I will be reading Deuteronomy chapter 14 verses 22 to 23. You shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year, and before the Lord your God in the place that He will choose to make His name dwell there. You shall eat the tithe of your grain, of your wine, and of your oil, and the firstborn of your herd and flock, that you may learn to fear the Lord your God always. Sige tayo manalangin. Gracious Father, because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, we have become recipients of grace, freely given, recipients of something that we did not deserve, but given to us freely. Such worthy of praise, worthy of thanksgiving, worthy of gratitude. O Panginoon, may these tithes and offerings be our way to recognize that you are our Christ that is risen from the dead. And may these tithes and offerings be used in the furtherance of your kingdom here in our midst, here in Valenzuela City, here in Metro Manila. Gracious Father, because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, we will never cease to praise you. We will never cease to thank you, because you have given us strength, you have given us intelligence, you have given us work, you have given us resources to be able to give back to you. May you be glorified in our tithes and offerings. In Jesus' name, amen. So tawagin ko si Brother Neil for the reading of the Word of God. Okay, I invite everyone po to stand up para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ang whole chapter of Zechariah 6. Okay. Sabayan niyo po ako sa inyong mga sapi. Zechariah chapter 6. Muli kong itinaas ang aking paningin at aking nakita. At narito lumabas ang 4 na karwahe mula sa pagitan ng 2 bundok. At ang mga bundok ay mga bundok na tanso. Ang unang karwahe ay may mga kabayong pula, ang ikalawa ay may mga kabayong itim, at ang ikatlo ay may kabayong puti, at ang ikaapat ay may ang ikaapat na karwahe ay may kabayong kulay abo. Nang magkagayoy, sinabi ko sa anghel na nakikipag-usap sa akin, "Ano ang mga ito, Panginoon ko?" Ang anghel ay sumagot sa akin, "Ang mga ito ay 4 na espiritu ng kalangitan at pumaparoot parito mula sa harapan ng Panginoon ng buong lupa." Ang karwahe na may mga kabayong itim ay patungo sa hilagang lupain, ang mga mapuputi ay sumunod sa kanila. Ang mga kulay abo ay patungo sa timugang lupain. Nang ang mga malalakas ay lumabas, sila ay nagpipilit na humayo upang libutin ang lupa. Kanyang sinabi, "Sulong, magmanman kayo sa buong lupa," kaya't sila'y nagmanman sa buong lupa. Siya'y sumigaw sa akin, at ang nagsalita sa akin
sinasabi, narito silang nagtungo sa hilagang lupain, ang nagpatahimik sa aking espiritu sa hilagang lupain. Verse 9, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, kumuha ka mula sa mga bihag kay Helday, kay Tobias at kay Jedaias, na dumating sa pagkabihag mula sa Babylonia. Sa araw ding iyon ay pumasok ka sa bahay ni Hosias na anak ni Zephanias. Verse 11, kumuha ka sa kanila ng pilak at ginto at gawin mong korona at iputong mo sa ulo ni Josue na anak ni Josadak na pinakapunong pari. Sabihin mo sa kanya, ganito ang sinabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito ang lalaking ang pangalay sanga, sapagkat siya'y magsasanga sa kanyang dako at itatayo ang templo ng Panginoon. Verse 13, siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon at siya'y magtataglay ng karangalan at siya'y uupo sa mamumuno sa kanyang trono at siya'y magiging pari sa kanyang trono at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. Ang korona ay magiging pinakaalaala ng templo ng Panginoon kina Helem, Tobias, Jedaias at Hen na anak ni Zephanias. Silang nasa malayo ay paparito at magtatayo ng templo ng Panginoon. At inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa inyo. Ito ay mangyayari kung ang inyong mga masikap at susundin ang tinig ng Panginoon yung Diyos. Makakaupo na po. So, short explanation lang din po sa nabasa natin. So, ang sinasabi po dito yung sanga. Dito po sa verse 11, God commanded Zechariah to create a crown. And this crown was to be put kay Joshua na anak ni Hosadak. So we know Joshua is a high priest po sa tribe ng Levi. And during those times, normally ang mga punong pari ang sinusuot nila ay turban po sa ulo. At ang corona ay exclusive for royals and kings. At ang mga hari ay dapat mula sa Davidic line or tribe of Judah. So sinabi din po sa verse 13, siya ang magtatayo ng templo ng Panginoon at siya'y magtataglay ng karangalan at siya'y uupo, mamumuno sa kanyang trono at siya'y magiging pari ng kanyang trono at ang payo ng kapayapaan ay nasa pagitan nila. So with all of this in mind, makikita natin yung symbolic act of crowning Joshua is pointing to our Lord Jesus Christ, that He is the branch that will unite the kingship and priesthood. Yun lamang po. Tayo ay muling aawit ng ating aawit tayo ng ating pangatlong himno kasi tayo ay magsisimula ng makinig ng pagtuturo ng salita ng Diyos. So the hymn is titled, "The Spirit Breathes Upon the Word." So while we are listening to the preaching of the Word later, again, let's be reminded that there is power in the preaching of the Word because He is risen. He is alive. So every time we read the Word, there is power but in doing so. So let's sing the third hymn. Familiar tune yan. Spirit breathes upon the word, it brings the truth to
hand that gave it still supplies the gracious light and heat. His truths upon the nations rise. They rise but never set. They rise but never set. Everlasting thanks be thine for such a bright display, as makes a world of darkness shine with beams of heavenly day, with beams of heavenly day. My soul rejoices to pursue the steps of Him I love. See glory break upon my view in brighter worlds above, in brighter worlds above. Sa mga kaibigan namin na makikinig, let's be reminded the Spirit breathes upon the Word and brings the truth to sight. So while listening later, while reading the Word of God, remind yourself that it has power because Jesus Christ is risen, and eventually your eyes will be opened and you will see the truth. And hopefully, the truth that will be seen by you is Jesus Christ, our Lord and Savior. So, basahin ko ang gagamiting teksto ng ating pastor ngayong umaga. You don't have to stand up. It will be found in Luke chapter 6 verses 12 to 16. Lucas 6, 12 hanggang 16. Basahin ko in Filipino. Verse 12. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa panalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. Verse 14, si Simon na tinawag niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Thomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na tinatawag na Masigasig. Last verse, 16. At si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Thank you, Brother Joel, sa pangunguna sa pananambahan. Also, we would like to recognize the presence of Noel and Ate Abilina Lusaria, kasama ang kanilang anak na si Angel. So, welcome sa TNC. First time po nila. At patuloy po nating ilapit sa Panginoon ang Lusaria clan na this week or last week ay isang nakakapagod na karanasan ng buong angkan sa mga nangyaring kaganapan. Ganon din, this week ay ating pong muling ibabalik ang ating Vacation Bible School na ginawa natin sa Libis. And this would be first time sa atin dito po sa ating bagong tahanan sa Kapitan Akong this coming Thursday, Friday, and Saturday. So, the slot are still open. No? Marami pa pong available slot for the pre-registration. So, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon na maging maayos at kapakipakinabang sa mga kabataang ito ang ating DBBS. So meron pong registration. Mangyari po hanapin ninyo si Ate Geng, si Ate Yoli, or si Teacher Fe. Sila po ang mga in charge sa ating DBBS. And of course, yung pong mga birthday celebrants this week and celebration, birthday ni Ron. Hindi ko alam kung bakit wala siya ngayon. Si Ron Manalo na ating attender. At wedding anniversary ni
Deacon Jojo and Sister Isel, and then wedding anniversary rin ng dalawang couple, si Patty and Montojo, and birthday ni May. So sila po ang birthday celebrants natin sa linggong ito. Dumako po tayo sa mga panalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, na kami napaalalahanan na ang pagkabuhay muli ng aming Panginoon sa Kristo ay hindi lamang minsan nangyayari sa loob ng isang taon sa paggunita nito, kung hindi ang unang araw ng Sanlinggo, ang linggo, Panginoong Diyos, na weekly ay we are celebrating our risen Lord and Savior Jesus Christ. And we are also commanded on this particular day, we look to fellowship in corporate worship, sama-samang pagsamba at pagkilala at pagdakila sa banal na araw na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa patuloy na paggabay mo at pag-iingat mo sa Losaria Clan sa nakaraang linggo ng kanilang karanasan sa buhay. Dalangin po namin ng patuloy na kaaliwang igawad mo sa bawat miyembro ng pamilya, lalong-lalo na kay Nanay Pepay, pat sa aspetong ito ng pagyaon ni Papa Rudy. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na kaaliwan mo sa bawat anak, apo, at mga kamag-anak, Panginoong Diyos, at nawa ang mensahe mo ng kamatayan ay patungkol sa paksa ng kamatayan ay isang seryosong bagay, O Diyos, na dapat po naming tingnan na nakasalalay dito sa magpasawalang hanggan. For we are created to live eternity because you have placed eternity in our hearts. And therefore, we will either live in eternal punishment away from you or eternal blessedness together with our Savior, the Lord Jesus Christ. At ang aming pong buhay ay masusukat at magsusulit sa panahon na kami ay nabubuhay. Kaya tulungan mo po, Panginoon, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang aming obligasyon na tumugon at makinig at tumugon sa panawagan ng pagsisisit pananampalataya. Ganon din, Panginoon, mamaya ay ang aming pong buwanang Gospel Hour service. We are praying for the 23 souls that have confirmed that they would like to join us physically. Dalangin po namin ang inyo pong providensya na pahintulutan mo na ang kanilang intensyong dumalo sa aming pong panghapong pananambahan ay maganap. Dalangin din po namin ang mga practical na paghahanda, maging ang aming mga sarili, to welcome them, for this is a mandate of the church to preach the gospel to lost sinners and lost souls. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga celebrant this week. Salamat po sa panibagong taon ay pagkakaloob mo sa buhay at kalakasan at paglilingkod ni Sister May, ang aming pong attender ni si Brother Ron, at ang aming pong mga couples na magdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries, ang aming diakono at ang kanyang kabiyak na si Sister Isel, ang aming bagong miyembrong si JM at si Denny, O Diyos, at si Chairman Nato at si Sister Tess. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay at paglingkod. Ang kanila pong presensya sa aming kalagitnaan ay isang pagpapala at motibasyon na kami magpatuloy. Dalangin din po namin ang panibagong taon na idadagdag mo sa kanilang pagsasama. Hindi po madali, O Diyos, sapagkat parehong magkasalanang nagsama at ikaw, O Diyos, ang nangunguna sa iyong biyaya sa pagsasamang ito. Bigyan sila ng karunungan at patuloy na maging busilak ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong DBBS this week. Dalangin po namin ang mga last minute na paghahanda namin, O Diyos, para sa gawaing ito. Dalangin po namin na tulungan mo po kami at huwag magkaroon ng mga untowards incident at dalangin namin ang katagumpayan ng gawain ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pangunguna sa aming gawain ito. Salamat din sa mga kapatid na voluntaryong nag-trucks distribution at nag-anyaya. Panginoon, sa umaga pong ito, ng tugatog ng aming pagsamba, ikaw ang aming
tinataas ang banal na spirito, ang hinihiling namin na manguna sa amin, Panginoong Diyos, upang lubos naming maunawaan ang iyong salita sa umagang ito. Ito ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating pong patuloy na serye ng pag-aaral dito po sa Ebanghelyo ni Lucas, bagamat last Sunday ay umusog tayo at tiningnan natin ang paksa patungkol sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo, ay babalik uli tayo sa chapter 6. At dito po sa chapter 6, makikita natin ang pagtawag ng Diyos o ni Jesus sa kanyang mga naunang alagad, mga ordinaryong tao ang kanyang tinawag. Subalit, bago po niya tawagin ito, makikita natin na meron siyang isang ginawa na isang ordinaryong gawain. Subalit, ang gawain ito ay isang itinalaga ng Diyos na dapat gawain ng isang mananampalataya. At ito ay ang gawain ng pananalangin. Dalawang simpleng bagay lamang ang nais kong makita natin sa mga talatang 12 hanggang 16 ng kabanata 6 ng Lucas. Una ay ang buhay panalangin ni Jesus, the prayer life of Jesus, and secondly, the preparation for leadership sa pagtawag niya ng kanyang mga 12 alagad. Two simple outline, two simple things that we need to understand on this particular section that we are going about to study. The prayer life of Christ, verse 12 and verses 13, is the preparation for leadership. Dito makikita natin, mababanaag natin dito, ang mga katangian ng pananalangin ni Kristo o ang katangian o ang mga makikita nating bagay na dapat nating matutunan. Ang isang mananampalataya, ang isang tunay na mananampalataya, ang kanyang tinitibok ng kanyang puso sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, walang iba kundi panalangin. Dito sa mga talatang nabanggit, ay makikita natin mismo ang Panginoong Kristo ang nagmodelo nito. Hindi lang ito basta obligasyon, kung hindi ito ang kanyang pagiging komunikasyon sa kanyang Ama. Imagine mo ang ikalawang persona ng Trinidad, ang Diyos na iniwan niya ang kanyang kalulatian sa langit, nanaog at dito sa sanlibutan, naging isang tunay na tao. At siya'y nananalangin. Dito pinakikita ni Jesus ang kahalagahan ng pananalangin. Dito pinakita ni Jesus ang pagpapatuloy at consistency sa pananalangin. In fact, that is the very first thing that we could find in the prayer life of Jesus. Jesus prayed consistently. Hindi lamang po nabanggit dito sa verse 12, at kung uusog tayo sa Luke chapter 5, verse 16, dun pa lamang makikita natin na ang sabi dito, but he would withdraw to desolate place and pray. Luke 5:16. Talagang tahasang meron siyang oras at lugar ng kanyang pananalangin. He set aside time to get connected with his Father regularly. He prioritized prayer even in the midst of his busyness of his ministry. Tandaan po natin, sa puntong ito, sinasabi po ng mga Bible scholar, tinataya nasa 1 year and a half na ang ministry ng Panginoong Kristo. At dito natin makikita na ang Panginoong Kristo ay nagpupunta sa mga nayon-nayon at bayan-bayan para mangaral, pumasok sa sinagoga at mangaral ng salita ng Diyos. Subalit, merong isang bagay na hindi niya kinaliligtaan. Na bago siya pumunta sa mga bawat bayan at nayon at bawat mga sinagogang kanyang pinapasok, dinidilig niya, dinudulog niya sa panalangin ang kanyang gawain sa buong araw.
Another verse in Matthew, the Gospel of Matthew. Turn your Bibles in Matthew chapter 14. Matthew 14 verse 23. Matthew 13 verse 23. Start natin sa verse 22. Immediately he made the disciples get into the boat and go before him on the other side while he dismissed the crowds. And after he dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. Hindi lamang bago magsimula ang kanyang gawain, makikita natin dito sa Mateo 14:23, siya'y nananalangin maging matapos ng gawain. So makikita ninyo yung before and after ng kanyang ministry. Pinapakita rito ang kanyang pagpapasakop sa ministeryo ng Banal na Espiritu. And precisely, that's the point. Kung bakit nakagawa si Kristo ng mga signs and wonders at himala, ginawa niya ito because of the influence and the power and because the fullness of the Spirit was upon him. But makikita natin dito sa pasimula at pagkatapos ng kanyang gawain, siya'y naglalaan ng panalangin. Pinapahalagahan niya ang ministeryo ng panalangin. Pinapahalagahan niya ang gawain ng pananalangin. Another verse as we go back to Luke. Luke chapter 9. Luke chapter 9, verse 28. Luke 9 verse 28. Now about 8 days after this saying, he took with him Peter, John, and James, and went up to the mountain to pray. Again, another activity. Makikita natin yung pray consistently ni Christ sa kanyang ministeryo. And finally, Luke 11. Luke 11, verse 1. And now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of the disciples said to him, Lord, teach us to pray. Hindi na nakatiis yung kanyang mga alagad. Naintriga yung kanyang mga alagad. Dito makikita natin na hindi sinabi sa kanilang Panginoon, o manalangin kayo. Pinakita ng Panginoon, minodelo ng Panginoon, ang usapin at gawain ng pananalangin. Ito'y isang naging habit ng ating Panginoon sa Kristo, naging custom sa Kanya na tumatak sa Kanyang mga alagad. Ang ating guro, ang ating rabay, ang ating tagapanguna. Kapag hindi siya makita sa kanilang pagtitipon, alam na nila, matik na, nananalangin. He isolate himself from the crowd, he isolate himself from the multitude to pray. Sabi nga ni Martin Luther, there are so many things I need to do this day that I need much time in prayer. Baliktad, di ba? Ang dami kong gagawin ngayon. Hindi na ako mananalangin. Isasantabi ko na lang ang panalangin. Saka na lang ako mananalangin. Kapag hindi na busy ang aking schedule. Hindi yun ang sabi ni Martin Luther. Ang sabi ni Martin Luther, napakarami kong gagawin sa araw na ito. Napakarami kong gagawing mga pagdidesisyon. Marami akong gagawing mga dapat tapusin. May mga deadlines. Mas lalo kong bibigyang pansin, bibigyang halaga ang pananalangin. At ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Pagbibigay, pagkalalaan ng consistent time in prayer. Deliberately, ina-isolate niya ang kanyang sarili.
Deliberately humihiwalay siya sa crowds. Deliberately humihiwalay siya sa kanyang mga disipulo at alagad upang bigyang laan at oras ang pananalangin. Ang Prince of Preachers sa Britanya ay tinanong si Charles Haddon Spurgeon, Mr. Spurgeon, which is important? Reading of God's Word or is it prayer? Sumagot si Spurgeon at sinabi niya sa kanyang nagtanong, what is important? Breathing or exhaling? Ano daw importante? Yung pag-inhale o ang pag-exhale? Sumagot yung kanyang tinanong, parehas. Well then, parehas ding mahalaga ang paglalaan ng oras ng salita ng Diyos. It is our breathing. Dito ka tumatanggap ng spiritual na katotohanan. Dito ka tumatanggap ng spiritual na katuruan, spiritual na insight as you breathe in. And you pray, and that's breathing out. Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. And that's breathing in. But we breathe out to God through our prayer. Bilang maliwanag na refleksyon at aplikasyon ito sa atin, kung ikaw ay isang tunay na alagad ni Kristo, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, merong kahalagahan at may malaking puwang ang gawain ng pananalangin sa iyong puso at sa iyong buhay at sa iyong pagkatao. Hindi po ito yung routinary formality of religion na mananalangin ka sa tuwing pagkakain. O bago ka matulog, o bago ka gumising. Those things are good in itself. But bukod dun, na manalangin ka sa pagkain at matulog at paggising, meron ka pa bang aktibidades na gawain ng pananalangin? Ikaw ba'y lumalago sa gawain ng panalangin sa iyong buhay panalangin? Do you really deliberately had time? Do you have discipline? Have you disciplined yourself in the area of prayer? Here we see the Lord Jesus Christ made it a part of His routine. He created space for communion with His Father. And no matter how busyness His life and activity. Di ba sabi nga ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 18, 1 Thessalonians 5, 17 to 18, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God. Magpasalamat daw sa lahat ng pagkakataon. Pag sinabing lahat ng pagkakataon, ito'y tumutukoy hindi lamang sa mga panahon ng pagpapala. Basically, napakadaling manalangin sa panahon ng pagpapala. Di ba? Yun yung malaking motivasyon mo para manalangin. Magpuri, magpasalamat. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi lamang sa panahon ng in times of blessing. Do you still pray and you still give thanks even in times of trials and troubles? Do you still pray and give thanks in times of sickness and death? Because we are commanded to give thanks in all circumstances. O ba lang lumalaro sa inyong isip, pastor, ba't naman ako kailangang manalangin pa? In the very first place naman, soberano ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Kahit hindi ako manalangin, ay magagawa ng Diyos yung gusto niyang gawin. Yes. Pero wag nating kakaligtaan
na pinamamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang soberano, ito'y kaugnay sa kanyang inordain na kaparaanan. The ordain means. And what is that ordain means? Prayer. Panginoon, kahit hindi ko panalangin, iligtas ng Panginoon ng Diyos yung aking kapitbahay o yung aking magulang, o talagang hinirang siya ng Diyos at niloob ng Panginoon na maligtas siya, maliligtas siya. Right. Subalit, iligtas man ng Diyos siya nang hindi ka nananalangin, hindi ka naging kabahagi. Yung kasiyahan at kagalakan na naging kabahagi ka sa pagliligtas ng iyong mahal sa buhay, ay bunga ito ng panalangin ng ibang tao sa iyong kamag-anak o sa iyong kapitbahay o kaibigan. And that is the connection of prayer and the sovereignty of God. Soberano ang Diyos, subalit pinakikita ng banal na kasulatan at tinuturo ng banal na kasulatan, itinakda ng Diyos na ang kanyang pagiging soberano ay dadaloy sa mga kaparaan ng kanyang iniutos at ibinigay. It is through the primary of preaching of God's Word that lost sinners will be saved. It is the ordained means of prayer that the church, that a believer, a saint, will pray for lost soul. And in doing so, ang kapangyarihan at ang soberano ng Diyos ay kikilos sa mga kanyang itinalagang kaparaanan. Kaibigan, ikaw, kamusta ang iyong buhay panalangin? Gaano ka na katagal? Ilang taong ka nang mananampalataya? Ikaw ba'y lumalim sa iyong buhay panalangin? Dito makikita natin ang pribadong usapin ng panalangin. This is a private, personal prayer. Sapagkat ito ang pinakita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Pero nung hindi na makatiis yung kanyang mga alagad, in Luke 11:1, nagtanong na yung mga kanyang alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. From a private to public. And as we go on the pages of the epistles, si Apostol Pablo ay pinakita na yung kahalagahan ng corporate prayer, yung sama-samang pananalangin. Kapatid, kamusta ang iyong buhay panalangin? Individual, personal, at kamusta rin ang iyong corporate, public prayer life? Napakahalagang suriin natin. Napakahalagang tingnan natin sapagkat ang dalawang gawaing ito ay mandato ng Panginoon sa isang mananampalataya. There is a saying na men fall long before in their private, before in their public. Ang mga mananampalataya daw ay nahuhulog muna sa mga pribadong usapin ng kanilang buhay bago malantad sa publiko. Kung baga, yung physical backsliding is the manifestation of the spiritual backsliding. The public backsliding is just the manifestation of the private backsliding. And why do believers backslide? It's because nagkukulang sila sa dalawang kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Ito ay ang kanyang paglalaan ng oras sa salita ng Diyos upang pakainin ang kanyang kaluluwa at pagkukulang sa aspeto ng kanyang pananalangin. Naway siya sa atin mga kapatid, kung mismo ang Panginoong Jesucristo ay nagpamalas ng kanyang dependence sa banal na Espiritu at sa kanyang Ama,
habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Sino ka? Sino ako? Para hindi pahalagahan ang usapin ng pananalangin. Are you spiritually tired? Rest in God by prayer. Rest in meditating His Word. Because Jesus said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Paano ka lalapit sa Panginoon? Sa panalangin. Kadalasan, mas nauuna pa nating ilapit sa social media yung mga hinaing natin. Pinopost mo muna yung katakot-takot na sama ng loob at problema mo. Minsan yung problema ninyong mag-asawa, mas nauna pa ng na-post kaysa mismo ng iyong asawa. Aba, galit pala sa akin yung misis ko. Binabanatan na ako sa social. Nakakalungkot. Di ba? May alitan ng pamilya. There's sibling rivalry. May tampuhan ng anak sa magulang. May nauna pa yung social media. Nauna pa yung ibang tao. Nauna pa ang publiko. Pero ang tanong, inilapit mo na ba yan sa panalangin? Idinulog mo na ba yan sa panalangin? Humingi ka na ba ng gabay at karunungan at direksyon at tulong kung paano mo masusolusyonan? At dito natin makikita ang pangalawang bagay na katangian ng pananalangin ni Jesus. Hindi lamang Jesus prayed consistently, but Jesus prayed for direction for His ministry. Look at verse 13 as we go back to our text. Matapos niyang manalangin, ang sabi po dito, di ba? Luke chapter 6, verse 12. He went on the mountain to pray all night. He continued in prayer to God. Magdamag siyang nanalangin. Naka-night shift ang Panginoon. Yung trabaho niyang night shift, nagtatrabaho siya sa pananalangin. Verse 13, and when day came, He called His disciples. Ang very purpose pala ng kanyang pagpupuyat sa gabi para manalangin ay upang humingi ng tulong at gabay sa kanyang Ama, sa kanyang gagawin sa kinabukasan. Again, look at the text. Na binigyan niya ng diin at pansin na bago siya magdesisyon, bago siya humakbang, bago siya kumilos, bago niya gampanan ng isang gawain, dinulog niya ito sa panalangin. He prayed all night to God because on the following day, He will make a selection of the 12 disciples. Sa kanyang pananalangin, He kept in mind, it's not my will, but by your will be done. Jesus sought the Father's will in His prayers. Dinemonstrate niya ang kanyang absolute submission. Oftentimes, when we pray, at kapag hindi sinasagot ng Diyos yung ating panalangin, nagtatanong tayo, nagtatampo tayo sa Diyos. Bakit, Panginoon, hindi mo sinasagot yung kahilingan ko? Ba't hindi mo sinasagot yung kagustuhan ko? Pero ang tanong natin, sa ating bang pananalangin, tayo ba'y nakahandang magpasakop sa kalooban ng Diyos? When Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, it is His will to pass the cup. Di ba yun yung kanyang kagustuhan? Lampasan niya yung kopang ito kung pwede lang. Kung yung sarili niyang kagustuhan lang mangyayari. Pero pinakita niya rito yung kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Nang kanyang sabihin sa dulo, subalit hindi ang kalooban ko, kung hindi
ang kalooban mo ang nawang masunod. Nais ko ring tanungin, hamunin ang mga kapwa ko lingkod na nanonood marahil o mapapanood marahil ang mensaheng ito. Nais kong ipabatid sa inyo that prayer is the ordinary means of activating God's power to have a fruitful ministry. Ang kaparaanan ng biyaya at ang ordinaryong biyaya ng panalangin, ang kaparaanan upang pagpalain ng Diyos, pagyabungin ng Diyos ang ating mga ministeryo at gawain at paglilingkod. Nakalulungkot sa panahon natin ngayon, napakaraming mga libro ang nalalathala, napapublish how to have a successful church ministry, how to have a successful activity, how to have a successful church planting. All of these are pure methods how to be successful in your church ministry. We do want success. But let us not forget one thing. We ministers of the gospel, we are called not to be successful, but we are called to be faithful ministers. Faithful in His Word, faithful in His message, faithful to our mandate. And let's leave the result to Him who will give us the success. After all, mga fellow ministers ko, there is no hidden formula. There is no secret for ministry apart from the ministry or the ordained means of prayer and word. Walang ibang susi, walang ibang sikreto upang pagpalain ng Diyos ang gawain. Ito ay sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng pananalangin. Turn your Bibles in Acts. Acts chapter 6. Acts chapter 6 verse 4. Pansinin ninyo ang sabi ng mga alagad sa pangunguna ni Apostol Pedro. Acts chapter 6 verse 4. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Dalawa lang. Dalawa ang pangunahing tungkulin ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Nagle-labor siya sa dalawang gawain. Labor of the Word and labor of prayer. Dear fellow ministers in the ministry in God's vineyard, do you have a habit in communion with God? Do you pray for your flock? Do you pray specifically, individually? Do you know their needs? Do you pray for the brethren? Is your prayer life being a refresh activity? Are you being refreshed and recharged after prayer? Or do you feel drained and burdened for praying for others? May this be a spiritual check-up. May you examine ano yung mga factors that distracts you to have a meaningful and fruitful prayer life. Make reforms if necessary. And discipline yourself. Have a organized, systematic schedule in the order of regular praying for your members and regular attenders. Pray for their spiritual growth. Pray for their decision-making. Pray how they exercise their Christian liberty. Because it's our duty to pray for them. And to the rest of the members, lumalabas ba sa sphere mo, ng pamilya mo, ng trabaho mo, ng pangangailangan mo ang iyong panalangin? O
naaalala mo ang gawain ng iglesia, ang gawain ng kapatiran o ang ating ministeryo sa panahon na lang ng prayer meeting. Naway maging mapanuri din tayo at makita rin natin ang ating kahalagahan na tayo'y lumalago sa uspeto at sa usapin ng panalangin. That's why, that's one of the doctrine of one another. To pray for one another. Given na yung pananalangin mo sa trabaho mo eh. Given na yung pananalangin mo sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo. Hindi na mawawala yan sa equation. Pero nadadagdagan ba ang iyong prayer routine? Na ang panalangin mo ng Lunes is the same prayer item on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Baka kailangan mo ring mag-improve. Maging organized ka rin sa usapin ng pananalangin. You organize your prayer life that you may also grow in the aspect of this ordained means. And let us remember, when we pray, we should not impose our desires. That's the problem. That's the problem why we are so frustrated when we pray. Ini-impose natin yung gusto natin. We forgot kung kalooban ito ng Panginoon. That's why yung salita ng Panginoon ang siyang pang-counterbalance pang-counter checks. Kasi baka yung iyong kahilingan ay napaka self-centered. Anything that is self-centered will not give glory to God. Because it is self-glorification. That's why when we pray, we come to prayer, we must pray, not imposing our desire, but to seek if it is God's will, God's purpose, and trust Him to lead us in this perfect plan. Parang ganito yan Gusto mo pumunta sa SM Grand Central. Ay, madali lang yan. Diyan lang ang daan O sige, anak, labas ka dyan sa Kapitan Akong. Pio Valenzuela. Tas kakanan ako. Kakaliwa na ako. Hindi. Kakanan ka. Hindi po papuntang SM Grand Central yan. Hindi. Matiwala ka, anak. Baybayin mo yung MacArthur Highway. Panginoon, malayo po sa Grand Central yun. Yung Grand Central po, pasimula pa lang ng MacArthur Highway, yun, palayo ako Hindi, anak, makinig ka. Baybayin mo yan. Diretsuhin mo. Bagtasin mo ang Bulacan. Panginoon, ang layo ng Grand Central. Hindi, bagtasin mo yung Bulacan. Aabot ka ng Pampanga. Pupunta ka ng Bataan. Dadaan ka ng Zambales. Tawid dagat ka. Iikot ka. Aahon ka sa Manila Bay. Dadaan ka ng Roas Boulevard. Daan ka ng Top, Binondo, Rizal Avenue, saka Grand Central. Minsan ganun ang sagot ng Diyos, di ba? Ang gusto natin, yung Kapitan Akong, Pio Valenzuela, kaliwa, MacArthur Highway, Grand Central. Less than 30 minutes nandyan ako. Hindi, anak. Isang linggo ang gusto kong biyahe mo. Kaya dito kita padadaanin. That's the problem. Those are the problem that arises kasi we don't pray. Discipline yourself in your prayer life. Discipline yourself in the corporate prayer meeting. Let us embrace the ministry of prayer, not as a duty, but a joyous relationship with our loving Father. And that's we see the prayer life of Jesus. Secondly, in verse 13 to 16, we see the preparation for leadership. Ang kadahilanan pala ng kanyang pananalangin ay upang
humingi siya ng tulong at karunungan at direksyon sa Diyos, gabay, upang, take note, yung 3 action words in verse 13. He called his disciples, he chose from his disciples 12, and he named them. These are 3 action words, and these are the 3 things that God pray all night long. Pangalawa, tandaan po natin, iba po ang disipulo sa alagad, sa mga apostol. Sabi dito, tinawag niya ang kanyang mga alagad, at mula dito, pumili siya ng kanyang mga apostol. From the disciples, he chose 12. At binanggit na nga po ang pangalan isa-isa. And he named them. Well, ano po ba mga apostol? Apostol are the individuals who are personally chosen, commissioned by God, by Jesus, as His ambassador. Kaya kung papansinin po ninyo in Luke chapter 10, yung susunod pong talata, chapter 6 pa rin, sabi dito sa chapter 10. Chapter 10 chapter 9 pala. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and cured diseases. Verse 2, Luke 9, 1 and 2. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal them. The apostles are official function. The 12 apostles are the official function na sila ay binigyan ng karapatang mangaral, magturo, at magpamalas ng mga himala bilang authentication of their office. The term apostle, it means messenger, a one sent on mission. And that is the original 12, including Peter, James, John, and others. Napakahalaga ng 12 alagad na ito. Bakit? They will play a crucial role in organizing, establishing the church in the New Testament. Sa pagsisimula at panganganak ng Christian church in Acts, in the book of Acts, sila ang mga tagapangasiwa. Sila ang lumalabas na naging pundasyon. So nais nating makita ang description ito. Not all disciples are apostles, but all apostles are disciples. Disciples, they are followers. They are devoted learners. But apostles, they are both followers and learners, plus they were specifically chosen and sent out for a mission, for the proclamation of the gospel and to perform signs to authenticate their office. Pero tandaan po natin, hindi lang po 12 apostol. In 1 Corinthians chapter 15, verse 7, sinabi doon, the 12 and the rest of the apostles. Bukod po sa 12 apostol, meron pa pong ibang apostol. Ang tawag po doon ay rest of apostles. Kaya hinahanap ko po kanina yung chapter Bilang patunay, chapter 10 ng Luke. Luke chapter 10, verse 1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them out ahead of them, 2 by 2, and every town place where himself was about to go. So bukod po yung official 12, na kahit 11 na lang sila, ang tawag ng Panginoong ni Apostol Pablo, 12 pa rin,
Because that's an office. Kahit 11 sila, 12 pa rin ang tawag. Kasi it is the office of the 12. But aside from the 12 apostles, there are still rest of the apostles or others apostles na kung saan ay isinugo ng Diyos. Pansinin din natin mga kapatid, sa pagpili niya ng kanyang mga alagad, these men are not from the noble birth. These men are not part of the religious sector. They are not part of the Pharisees, the Sadducees, or the scribes. These men are not rich and powerful and have influential personalities. In fact, Jesus did not choose from the religious groups, priests or scribes or Levite. But these are ordinary men. These are unlearned men. They are the nobodies of the society. Look at Acts chapter 4. Turn your Bibles in Acts chapter 4. Acts 4 verse 5 to 13. Tingnan po natin ang mga talatang ito. Samahan po ninyo sa mga gawa, kabanatang 4, talatang 5 hanggang 13. On the next day, their rulers and elders and scribes gathered together in Jerusalem. And Ananias, the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and all were the high priestly family. Take note, high priestly family. And when they had sent them in the midst, they inquired, by what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, and said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done in a crippled man, by what means this man has been healed? Verse 10, let it be known to all of you and all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has been become the cornerstone. And there is no salvation in no one else, for there is no other name in heaven given among men by which we must be saved. Look at verse 13. Now, when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated, take note, uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Ang parallel verse nito mga kapatid, 1 Corinthians. Turn your Bibles in 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and following. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to worldly standard. Not many were powerful. Not many were noble birth. But God chose what is foolish in this world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring nothing things that are. Kaibigan, mapalad ka na ikaw ay isang ordinaryong mamamayan ng lipunan ng bansang Pilipinas. Wala kang pangalan o apelidong Bilyar o Ayala Sobel o Kuwangko. Ordinaryong pangalan ka lamang sa lipunan. Hindi ka pinapansin. Subalit, biniyayaan ng Diyos na ikaw ang makaunawa ng Ebanghelyo.
kesa sa mga taong itong tinitingala sa lipunan, kinikilala, makapangyarihan. Kaya nilang bumili ng isla. Kaya nilang bumili ng lupain na hekta-hektarya. Na ikaw ay walang sariling titulo ng lupa, nangungupahan. Subalit, taglay-taglay mo ang Ebanghelyo. Ito ay dahil pinaunawa sa iyo ng Diyos ang Ebanghelyo. Finally, Ephesians chapter 2. Efeso, kabanatang 2. Talatang 20 hanggang 22. Ephesians 2, 20-22. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure had been joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Verse 20, ang mga apostol, ang mga propeta. Verse 21, ang Panginoong Jesucristo, ang mga apostol at ang Panginoong Kristo, ang pundasyon ng iglesia. Subalit, tingnan nyo verse 3, in Him, ikaw na isang mananampalataya, ikaw na nagsisi at tumalikod sa kasalanan, you are all being built together in the dwelling place for God by the Spirit. Kabahagi ka ng iglesia. Ang iglesia ay hindi gusali, ang iglesia ay kalipunan ng mga mananampalataya. Ito ay mga ordinaryong taong tinawag ng Diyos sa pagsisisit pananampalataya. At ibinuklod, ibinahagi sa espiritual na katawan at komunidad upang maging kabahagi sa ministeryo ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagtuturo ng Ebanghelyo. Isang komunidad na sama-samang sumasamba sa araw ng linggo, sama-samang nananalangin at sama-samang nakikipagkapatiran. Kaibigan, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, ikaw ay kinakailangang maging kabahagi ng isang espiritual na katawan, isang local church, gawing bahagi upang sa iyong paglago sa gawain ng pananalangin, gawain ng pag-unawa ng salita ng Diyos at gawain ng paglilingkod sa kapurihan at karangalan ni Kristo. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo nawa kami na pahalagahan ang pag-iiglesia, pahalagahan ang gawain ng pananalangin sa aming pribadong buhay at maging sa pangpubliko at corporate panalangin. Na aming nakita sa buhay at pinamalas ni Kristo sa kanyang ministeryo. Pinahalagahan niya, O Diyos, ang gawaing ito. Naway maging malapit ito, maging prioridad din ito, O Diyos, kung nais naming maging matagumpay na isang mananampalataya sa aming pakikipagbaka, sa aming pakikipaglaban sa mundo, tukso at kasalanan. Hamunin mo nawa kami, O Diyos, at maging ang mga lingkod mo ay maunawaan ang kahalagahan ng usapin ng panalangin. Sapagkat ang iglesia ay natatag sa pamamagitan ng mga apostol at ng aming Panginoong Kristo. At sa patuloy ng aming pag-iiglesia, ikay nagdadagdag ng mga mananampalataya at nagiging bahagi ito, O Diyos, ng iglesia sa iyong pagtatayo para sa iyong kapurihan at pakarangalan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Let's reflect for a few moments. Ayon sa ating narinig, kaya ba nating sabihin sa ating mga sarili, take my life and let it be.
So everybody, please stand up while we sing our last hymn, Take My Life and Let It Be. Let's sing. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move on the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee, swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages for Thee, filled with messages for Thee. Take my silver and my gold, not of my food I withhold. Take my intellect and use every Thou shalt choose, every chorus Thou shalt choose. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thine own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only full for Thee, ever only all for Thee. Amen. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above me, Samahan mo kami, Panginoon, sa panibagong linggo na aming tatahaking sa aming mga kanya-kanyang buhay. At baunin nawa namin ang dalawang mahalagang mensahe aming natutunan sa umagang ito. Ang ministeryo ng panalangin na aming pong ipamalas na minodelo ng aming Panginoong Jesucristo. At ang mga apostol, ang kanilang mga aral na naging pundasyon ng iglesia. Pinapakita na ang ministeryo ng salita ng Diyos, ang turo ng mga apostol, the apostles' teaching and prayer is vital in the life of every Christian, is vital in the life of every church. Nawa, Panginoon, bumalik kami sa
reformasyon ng tinuturo ng Bibliang ito. Walang ibang susi upang lumago ang isang mananampalataya sa pananampalataya. Walang ibang susi upang ang isang iglesia ay lumago sa kanyang gawain, maliban sa dalawang mahalagang gawain ito, ang gawain ng iyong salita at ang gawain ng pananalangin. Nawa i-instill mo ito, O Diyos, sa bawat miyembro ng iglesyang ito at sa bawat mananampalataya na nanonood na ito, na walang ibang sikreto at walang ibang susi kung hindi ang dalawang ministeryong ito, sapagkat ito ang dalawang ordinansang iyong itinalaga na kung saan dadaloy ang iyong pagiging makapangyarihan, ang iyong soberanong pagkilos at paggalaw sa buhay ng iglesia at sa buhay ng mananampalataya. Samahan mo kami, O Diyos, hanggang sa muli naming pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ating mga announcement at pagbati. Again,